Magandang gabi sa inyo. Araw ng kagitingan ngayon. April 9. And it's a holiday. Ayan. Holiday ngayon. Walang pasok yung iba. Kami, tuloy yung trabaho. Pagpasalamat natin, may trabaho kami. Welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show. Hanggang mamayang alas 10 ng gabi, ito si Brother June Banaag, ang inyong kasama. Hanggang alas 11 kasama ng ating mga producers, ang ating mga technicians at production crew. Itatawid ho tayo hanggang alas 11 ng gabi. Pag-usapan natin ang maraming bagay ngayong gabi, ha? Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radyo 5 True FM at sa iba't ibang himpilan po all over the Philippines, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay din po tayo napapanood at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 Radyo 5 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. At kung sakaling meron po kayong mga pagbati, mensahe, comments, suggestions, topic na gusto nyo pag-usapan po natin, hanapin lamang po ninyo at i-follow ang ating Facebook page ng Dr. Love. At pag nakita ho ninyo, pakishare po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak para higit na mapakinabangan po ang programa natin. Sa lahat naman po ng may mga signal cable, tayo po ay napapakinggan sa Signal Satellite Channel 305. At pwede rin mapakinggan live sa Signal Play app. Mag-register lamang po ng libreng account sa www.signalplay.com. Maaari din pong magpadala ng mensahe sa ating email address. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com. O kaya sa atin pong Dr. Love Facebook Messenger. Pwede rin pong tumawag sa ating mga hotlines 863-15788 at 863-16674. Yan ho ang ating mga hotlines, oh. Ngayon po ay Martes ng gabi, 9 ng buwan ng Abril. Palapit tayo ng palapit sa April 23. Ang inyong lingkod ay magbabakasyon muna. Hihinga muna tayo ng maluwag na paghinga. Hahabulin natin ng lamig sa spring. Sa South Korea, tayo po kasama ng mga pilgrims natin ay magtutungo sa South Korea from April 23 until April 28. Yan. Sana nga kasama lahat kayo, no? Konti lamang po ang kasama natin dito. Pero pwede pa kayong humabol if you're interested. Pwede pa kayong humabol. Lalo na kung meron kayong visa kasi kamakailan, di ba, nagbigay ng 5-year visa ang South Korean Embassy. Kung meron kayong valid Korean visa, pwede pa ho kayong humabol, ano? Pwede pa kayong humabol. Makipag-ugnayan po kayo sa ating kaibigan kay Edna Calleja. At ang mga pupuntahan natin, tayo magtutungo sa Naju, Korea, kung saan po nandoon yung alleged apparition of the Blessed Mother of Naju, Korea. Yung alleged visionary, I see, Sister Julia Kim, no? Pupuntahan po natin yan. And pagkatapos po niyan, tayo po ay mamamasyal na sa iba't ibang mga tourist spots sa South Korea. Kasama dyan yung Nami Island. Ang paborito ko rito ay mga lunch and dinner and mga meals na Korean talaga, authentic Korean food na wantusawa nating kakainin. Sana all. Kaya pihado, mag-gain ng weight si Brother June. Pag-uwi dito, maniwala ka. Ang pangalan po, Edna Calleja. Makipag-ugnayan kayo kay Edna Calleja. If you're interested, pwede pa ho kayong humabol dahil kung meron kayong visa, no? Anyway, pwede kayong mag-inquire sa kanya, 0925-752-2230. Ulitin ko po ang pangalan, Edna Calleja. Pwede niyong i-text or tawagan po ninyo and you can inquire from her, 0925-752
2230. Sa gawi po ng gawin ng buwan ng October of this year, tayo po ay magtutungo sa Europa sa ating Marian Pilgrimage. Kasama dyan, siyempre ang Shrine of Padre Pio sa Pietrelcina sa Italia. San Giovanni Rotondo sa Italia. Yan. Kasama ho yan, pupunta tayo sa Grotto ng Mahal na Birhen ng Lourdes, Fatima, Portugal. Marami tayong pupuntahan. Come October of this year. Pwede kayo mag-inquire kay Edna Calleja, 0925-752-2230. Okay, 9:45. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Martes. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, ikasyam ng buwan ng Abril at kafiestahan po ni Santa Maria Cleofas. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 3 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 7 hanggang 15. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kinakailangang ipanganak kang muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito ibig. Naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Gayon ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Tumugon si Nicodemo at sinabi sa kanya, papaano mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ay guro sa Israel at hindi mo alam ang mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang aming nalalaman ay sinasabi namin. Pinatototohanan namin ang mga nakita namin. Hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Hindi ninyo pinaniwalaan ng mga bagay na panlupa na sinabi ko sa inyo. Papaano ninyo paniniwalaan kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay patungkol sa langit? Walang pumaitaas sa langit maliban sa Kanya na bumabang mula sa langit. Maliban sa anak ng tao na nasa langit, kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ito ay upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, maraming salamat. 9:51. Ang bilis naman. 9:51 na yan. Sandali lang, maraming salamat kay Alfred Saban. Si Alfred Saban ay kasama ko nung araw. Nang kami magtungo sa India. Naglakad kami dyan sa Calcutta, papunta dun sa mother house ng missionary sisters of missionary sisters. So, yun kay Missionaries of Charity, ayan, ni Mother Teresa of Calcutta. Doon namin na-experience yung tubo juice sa Calcutta. Oo.
Doon namin experience yan. Kasama yung pawis nung Indiano na gumagawa ng juice. Ibibigay sa yung juice ng tubo. Diyos ko, talaga. Sarap sanang inumin. Kaya lang, amo na, hindi bala. Pero torpedo pa rin ako. Alright, 9:52. Meron ba tayong ngayon? Face-to-face? Hear it ni Dr. Love. Alamin po natin, hindi ko ito napanood kanina. I was busy. Ang ating face-to-face Hear it ni Dr. Love ay hango po sa programang face-to-face na mapapanood Lunes hanggang Biyernes sa TV5 alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At may replays po sa Signal TV 1PH Channel 1 alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ng face-to-face Hear it ni Dr. Love. Eva rin ang gusto ni Eva. Ay, ano ba yan? Parehong Eva? Ano tawag dyan? Eva rin ang gusto ni Eva. Alamin ho natin ang storya ngayong gabi. Panoorin natin. Tay Jaime, paano mo nalaman na meron ng ibang minamahal ang iyong iniirog? May nagsumbong po sa akin po. Okay. Nakakapwa akong sidecar. Tapos po, nasabi sa akin, may hami. Kapwa niyo sidecar? Opo, sidecar rin po. A driver? Driver po. Opo. Tapos sabi sa akin, Akala ko sidecar kayo eh. sidecar din po. A driver po. Hindi, Driver pinapagaan lang natin ang pakiramdam ni Mang Jaime kasi di naman deserve ng tao na masaktan, diba? Opo. Pero may mga pangyayaring di natin may iwasan Tama katulad po yun. ngayon. Tama po yun. Ano ang sinumbong sa'yo ng kapwa mo? Sabi sa akin, may hami. May susumbong ako sa iyo, huwag kang mabibigla. Sabi ko, ano yun? Kasi yung kalibin mo, minakita ko na may kasamang tomboy, naghahalikan, nagyakapan. Ha? Sabi ko, pambira ka naman. Naghalikan muna bago magyakap o magkayakap na. Tapos yun, sabi ko gano'n, baka hindi naman siya yung nakita mo. Hindi siya. O kung hindi naman kaibigan na matagal hindi nakita, siyempre namimiss ang bawat isa. Kaya, yun, pwede. Pero yung paghahalikan, sa labi ba o sa pisngi? Hinalikan o halikan? Halikan talaga ho. Halikan. Kaya, Okay. siyempre masakit din po sa akin po. Mahal na mahal ko siya, tapos gaganin niya ako. Siyempre sa edad ko ito siyempre masakit din masaktan. Ilang taon na ba itong kinakasama ninyo? Bata pa ho, nasa 40 lang umigit. Isang taon na rin po ang kami nagkaan. Mga isang taon na kayo nagsasama. Tapos ikaw ba ay naging binata? Kayo ba ay may mga anak? Wala po. Pero may asawa kayo Wala ng po. araw? Wala. Bakit kayo umabot ng ganito katagal bago Siyempre, naghahanap po talaga ng gusto kong ng mahal gusto na mo? babae. Siya Pero marami na ho kayong minahal. May mga wala ho. dumaan na. Wala pa, kundi siya pa lang ang minahal ko. Siya pa lang ang minahal ko. Mang Jaime, Sweet. bago yan sa amin ha. May napansin ba kayo, Mang Jaime, sa kanya na parang nagbago yung pakikitungo sa inyo? Parang natabangan nanamlay? po sa akin. Natabangan. Kasi dati naman, yung nagsasama kami sa isang bubungo, ang sweet-sweet po namin. Minsan, tawagan pa namin, Pa, Ma. Di siyempre, mas sweet po yun, di ba? Pogi pa naman ni Kuya Yung Jaime. makalipas masayang pagsasama namin, mga nakarang araw, iba na napupuna ko, dumadating sa bahay, dire-diretso sa kwarto, wala man lang, Pa, nandito na ako, kain na tayo. Wala. Sabi ko, uy, pag dire-diretso ka sa, hindi mo mula akong kausap ito, dined mo ako. Tapos mga makalipas na naman ng isang linggo, gano'n na naman po, talagang ayaw pag-uusap sa akin. Hanggang, talagang inano ko, sabi mo problema mo, kung ano problema mo, ano bang ginawa ko sa'yo? May kasalanan ba akong ginawa sa'yo? Bakit ka ganyan na iilawasan mo ako, ayaw mo pag-usap sa akin? Lahat naman binigay ko sa'yo, pinakain kita, binibisan kita, kahit ako sidecar boy, pinapakain ko ang kita ko sa'yo. Tapos gano'n ang gagawin sa akin, sa edad ko ito, ikaw lang minahal kong babae. Wala na iba. Dahil alam ko, malinis ka sa akin. Paano kaya sasagutin ni Eva ang mga sinasabi ni Tatay Jaime? Eva, pasok! Eva, totoo ba na ikaw ay meron ng karelasyong iba? Opo, ma'am. Gaano na ito katagal? Nasa 3 buwan po, ma'am. 3 buwan na. Paano si Tatay Jaime? Ano bang naging problema mo sa kanya?
Kasi ma'am, may nakilala kasi akong tumboy. Ngayon, suki ko kasi siya sa puto. Nagtitinda siya ng puto, kutsinta. Dahil sa puto, pinagpalit mo ko? Hindi dahil sa puto. Oo. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Nga, sa puto. Ayun. Ganun na rin yun. Mahal mo ang puto. May pagmamahal ka ba talaga kay Kuya Jaime? Siguro po, ma'am, meron. Pero hindi totally na deep inside na pagmamahal. Yung parang kung gusto ko lang siyang meron akong katuwang sa buhay. Pero hindi mo ba ito inamin sa kanya nung kayo pa lang ay bagong nagsasama? Kasi 1 taon daw na kayo eh. Apo, ma'am. Bakit umabot na parang pinagtaksilan mo pa siya, Ate Eva? Di naman po, ma'am, sa pagtataksil yun eh. Eh, ang nangyari kasi, meron lang akong mas gustong hanapin sa iba, ma'am. Okay. Kung hindi pagtataksil yun, nagtapat ka ba kay Kuya Jaime? Nakipaghiwalay ka ba muna bago ka naghanap? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa. So pagtataksil yun, Ate Eva. Sasabihin ko naman, ma'am, sana sa kanya, kaso meron lang ang sol-sol na kapitbahay namin. Hindi niya mapigil ang kanyang dila. Siguro, baka meron din siyang pagtingin sa akin. Kaya ganon. Malasakit lang sa akin yung tao. Dahil sa Anong akin, masasabi mo, Tatay Jaime, sa mga narinig mo ngayon? Mali, ma'am yun. Mali, ma'am. Mali yun, Sabihin oh. namin gusto sa ano ba sa akin eh, meron ka lang may nakita lang na may kasama ka? Oh, paano kakagusto sa'yo? Oh, aminin mo. Magkakagusto ng... Oh, kaya nga eh. Nung at least wala inamin mo na sa akin. Sabi ni... Ba't niloloko mo ko? Jaime, Tama ba yun? Sa edad ko ito, lolokohin mo ko. sa edad mong yan, Masakit sa akin. yun na nga sa edad mo eh. Oh, Kaya, ano sa edad ko? Bakit naghanap ako nakakagalaw ng pa mas ako? bata. Nakakakilos pa ako. Nakakapadak pa Dahil- ako. Kaya pa kita buhayin. Dahil sa mas bata, mas Maano? matibay. Matibay, matibay. Bata ka ba hindi matibay? Oo nga. Mas Hindi ako matibay. matibay sa lahat ng bagay. Hindi nga ako Naku. matibay. Ano nangyari sa sinasabi mo kanina na gusto mo lang ng may katuwang? Gusto ko, sa lahat ng bagay, magkatuwang kami. Hindi yung, kung kanyang pera, kanya lang. Kung akin, akin. Mali ka dyan. Ayun ang gusto ko pong mangyari. Ganyan ba nangyayari? Hindi ka Opo. binibigyan ng pera ni Opo. Tatay Ganyan. Jaime? At saka Lahat ang ma'am, gusto pagka mo. nalalasing kasi siya, late, nung una ko siyang nakilala, naglasinggero siya, nagbago siya. Tapos, nung kalaunan, bumabalik po siya sa dati niyang bisyo. Sa nakikita ko kasi, Tapos po, wala ma'am, ka ayos. pagka nalalasing siya, pinahihiya niya ako. Kailan ito nagsimula? Nung nalaman na may nakakita sa'yo? Opo, siguro. Hindi, ganun na talaga. Kasi syempre, nasaktan na. Nasaktan, kaya ang bisyo ko bumalik ulit. Alam mo, ikaw nagpabago ng buhay ko nung nakilala kita. Tapos nung nagloko ka sa akin, bumalik ang bisyo ko sa pag-iinom. Tapos sabihin mo, niloloko kita. Ikaw may sala. Hindi ako. Wala akong sinabi sa'yo na nagloko ka sa akin. Yun lang ang nangyari, ako nagloko. Ako Oo yung... nga, tama nga, inamin mo. Ikaw nagloko, hindi ako. Ako may kasalanan sa'yo kasi Oh. hindi naman nga tayo perfecto eh. Oo nga, hindi nga perfecto. Hindi natin hawak yung Oo, puso hindi natin perfecto. na Bakit? magmahal ng iba. Tatlong Wow. buwan na pala kayo nagsasama. Nilili mo pa sa akin. Una pa rin sinabi sa akin, malaya ka. Bibigay ko lahaya mo. Sige, magsama kayo. Dr. Love, oras na para iwanan ni Tatay Jaime ba si Eva? Ako ba magdedesisyon? Ano sa tingin mo? Maraming salamat, Mama Carla. Napakahirap po sa isang lalaki ang mapalagay sa sitwasyon ni Mang Jaime. Natatandaan ko, meron ako isang kaibigan na lalaki. Sabi niya, alam mo, pinakamasakit sa isang lalaki kapag ang asawa mo o ang minahal mo ay iniwan ka at ipinagpalit ka sa isang babae. Parang talong-talo ka talaga. At ewan ko kung yun ang nararamdaman ni mga Jaime. Pero yun talagang napakasakit sa kanya yung pagtataksil. Kahit hindi sila kasal,
Dapat merong commitment eh. Eva, nawala yung commitment mo. Hindi ko alam talaga kung paano mo ako makukonvince na minahal mo si Jaime. Baka lang kasi iniisip ko, naghahanap ka ng security dahil may mga anak siya eh. Baka lang naghahanap ka ng isang taong masasandalan mo para makatuwang mo doon sa mga expenses mo sa buhay. Eva, miski anong relasyon sa mga mag-asawa, walang perfectong relasyon ng mag-asawa. Nag-aawa yan. Merong hindi pinagkakasunduan yan araw-araw. Maniwala ka sa akin. 54 years na akong kasal sa asawa ko. Araw-araw yan. Meron kaming hindi pinagkakasunduan. Pero bakit kami nagtatagal? Kasi nandun yung commitment. Sa amin pa, kasal kami sa simbahan. Kaya alam namin na merong nakabantay sa amin na tutulong. Kayo nag-live-in lang kayo, bahay-bahayan lang di ba? So, nawala pa yung commitment sa'yo. So, ang nangyari, nasarapan ka sa puto at nahulog ang puso mo sa gumawa ng puto. So, ang nakatatakot, Hazel, yung ginawa ni Eva kay Jaime, pwede niyang gawin sa'yo anytime. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat sa iyo. Naku, Mama Carla, talaga naman, masarap daw yung puto ko, Chinta. Kaya nahulog ang kanyang puso dito sa nagtitinda ng puto at saka kutsinta. Paano naman itong babae, itong lalaking si Mang Jaime, na talagang birhen na birhen sa unang pagkakataon ay nagmahal, pero nasaktan. Padala nyo inyong mga mensahe, mga komento sa ating programa, sa ating pong Facebook page ng Dr. Love. Pwede nyo ipadala yan sa ating FB Messenger ng Dr. Love or tumawag kayo sa hotlines 863-15788 at 863-16674. Oras natin, 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Naalala po ninyo ang awiting yan, Balat Kayo. Inawit sa atin ni Anthony Castello. Naghatid sa ating orasan, ganatang alas 10:17 ng gabi. Narito ang komentaryo ng ating mga kaibigan sa ating face-to-face. Hirit ni Dr. Love. Buhat ito kay Andrea Enamoto ng Tokyo, Japan. Nako, Brother Joe, nakakainit ng ulo yang si Eva. Eva nga, nalusot malipad din sa sasabihin niyang mas matatag ang bata. Kambing ka, Eva. Mas matatag yung kanyang bago ngayon na marunong magluto ng puto tsaka kutsinta. Kasi itong kanyang ka-partner na lalaki, si Mang Jaime, may edad na raw, hindi na raw tumatagal. Hindi na tumatagal sa sabong. Ay nako, bata ka, oo. Sabi ni Marvin Riabad, baka kasi hindi na napakinabangan si Ate Eva hindi napakinabangan ni Ate Eva si Mang Jaime. Baka umaasa na may higa lang siya at maghihintay ng pera. Sa itsura kasi ni Ate Eva, mukhang uulit pa yan sa panluloko. Ay, hindi mo sa akin galing yan, no? Binabasa lang natin. Si Evelyn Fortunado ay nag-text po sa atin, kawawa naman si Mang Jaime. Ganyan talaga pag nakakita ka ng iba, ng ibang babae, pero mali din Eva sa Eva. Oo, hindi rin tama yung Eva sa Eva. Yun ang gusto niya Yun ang preference niya. Paano gagawin natin? Lina ho! Naku Eva, mas minahal mo pa ang kabaro mo kaysa sa isang lalaki na tunay nagmamahal sa'yo. Ganun pa man, ikaw ang bahala sa buhay mo. Kung saan ka masaya, bahala ka. Hindi natin na itanong kung may anak na itong si Eva. Ano? Kung may anak na itong si Eva, siguro hindi na niya kailangan magkaroon ng anak. Kaya pumatol siya doon sa, kapwa niya babae. Kasi pag pumatol ka sa kapwa mo babae, at ang pangarap mo ay magkaroon ka ng anak, makabuo kayo ng isang pamilya, meron kayong anak na tumatakbo-takbo doon sa bahay mo, hindi mangyayari yun kasi wala kayong similya. Meron kayong dalawa, pareho kayo, may itlog. Nag-iitlogan lang kayo, wala kayong similya.
Greta Arce, Dr. Love, hindi mabuti ang ginawa ng babae sa kalivin niya at tomboy pa ang ipinalit. Sa totoo lang, nakakahiya yan ginawa niya. Nakakahiya sa sarili niya dahil hindi lalaki ang nakuha niya. Huwag ka nang mga tuwiran at maling-mali ang ginawa mo, sabi ni Greta Arce. Choice niya yun. Diba? Choice niya, yung babae ang kanyang makasama. Pero, basahin niyo sa Biblia, ha? Kung naniniwala pa kayo sa Diyos, nako, ayaw ng Diyos niyan. Ayaw ng Diyos niyan. Alam niyo, isa yan sa mga kasalanan kung bakit pinugnaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Nung araw, pag binabasa ko yung Sodom and Gomorrah, akala ko mga ano lang yan, mga katang-isip lang. Nung nagsimula na po tayo magpunta sa Holy Land, sa East, sa Israel, sa Egypt, basta yan, sa Holy Land. Napuntahan ho natin yung Sodom and Gomorrah. At nakakita tayo dyan ng mga ebidensya na minsan nag-exist yan at yan ay isang lungsod, isang city na ang mga nakatira dyan ay talagang nagtampisaw sa putik ng pagkakasala. Kaya nga meron tayong tinatawag na kasalanan na sodomy. Ayun. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Basta yun ang choice nyo, kayo managot, di ba? Lance Abilion, Brother June, I feel so sad for Kuya Jaime. Yaka po, Mang Jaime, sabi niya. Masakit po sa isang lalaki ang pagtaksilan siya ng kanyang partner. Kay Ate Eva naman, no comment po, nakakainis po siya. What kay Lance Abilion? Alright, 21 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Mamaya ho, abangan nyo ang ating liham kasaysayan sa ating palatuntunan. Tutunghayin po natin mamaya ho. Batiin lang natin, buhat sa Davao City, Mommy Lorleen and Giorgio Gonzalez. Magandang gabi at happy listening. Maria Erica Lopena ng San Pedro, Laguna. Malapit kayo Santa Rosa, ha? Mag-iingat kayo dyan. Yek Lopena. Lance Abilion, watching from Sampaloc, Manila. Judith Vicente, Shari Picho ng Seattle, Washington. Dorina Figueroa ng Gagalangin Tondo. Alani Hungko ng Kuwait. Evelyn Fortunado, buwabati po na magandang gabi at happy listening. Sama rin natin sa prayers yung kanyang buong pamilya. Si Michael Ang, buwabati po ng magandang gabi kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Angelita Banatao ng Pateros, Maria Rosario sa Avedra, Sakluti ng Novaliches, Quezon City. Magandang gabi at happy listening. Edwin Romero ng Los Angeles, California. Nanonood sa Facebook ngayon. Maraming salamat, Edwin. Batiin daw natin yung kanyang pinsan na si Marisa Garcia na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa Paris, France. Happy birthday, Paris, France. Kasi sa French, walang letter S sa dulo. Kaya yung Paris natin sa kanila, Paris, France. Marvin Riabad ng North Caloocan, Edgar Advincula Parado. Si Edgar, si Tweety Bird. Kasama ko natin to sa face-to-face. Yung magandang babae na isa sa ating marife. Si Tweety Bird, palaging iba-ibang kulay ng kanyang buhok, di ba? Yung parang buntis ba? Parang buntis, pero hindi naman buntis. Mabait yan, si Tweety Bird. Edgar Advincula Parado. G. Alindogan, magandang gabi at happy listening. Buwabati ng happy birthday kay Ms. Kay Bernabe at Raymond Gonzaga de la Cruz at Chito Divina. Si Emerson Alvarez, buwabati po ng magandang gabi. Buhat sa Daraga Albay at si Agnes Javier. Magandang gabi at happy listening po sa inyong lahat. 10:24, pagbabalik natin mamaya ang isang liham kasaysayan na ating pong tutunghayan.
Ang ating palatuntunan ay pinamagatang Dr. Love Radio Show at sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Kung meron po kayong mga pagbate, komentaryo, mensahe, maaari po ninyong ipadala yan sa ating Facebook page ng Dr. Love or pwede po ninyong ipadala sa ating Dr. Love Facebook page Messenger or tumawag kayo sa 863-15788 at 863-16674. Sa mga nanonood po sa Facebook page ng Dr. Love, I'm so sorry hindi ho ninyo mapapakinggan ang mga awitin na aming itinatampok sa ating programa due to some copyright issues, no? Kaya ang ginagawa po ng higit na nakararaming Pilipinong nakikinig sa atin, bagamat nanonood sila sa Facebook page, nakatutok po sila sa 92.3 Radyo 5 True FM. Oras natin, ganap na ang alas 10:31 ng gabi. Meron tayong pahabol na mensahe para kay Jaime. At ito'y buhat sa isang lalaki na nagngangalang, itago na lang po natin sa pangalang Joey. At maganda yung kanyang paalaala kay Mang Jaime. Mang Jaime, kung nakikinig po kayo, narito ang mensahe ni Joey para po kay Jaime at sa iba pang Jaime na mga nakikinig ngayon. Kung kukuha po kayo ng makakasama sa inyong pagtanda, kumuha kayo ng hindi malayo ang edad sa inyo. Kapag kasi kumuha kayo ng mas bata sa inyo, walang romancing na magaganap, kundi panay financing. Di ba? Kasi nga kung magkasing edad, mauunawaan. Ang problema, itong mga, hindi naman lahat, pero yung merong mga nakababatang nagiging kapartner natin na naghahanap pa, parang kulang. Alam niyo naman kasi pag nagkakaedad, kapag nagkakaedad ang isang lalaki, medyo bumabagal-bagal na ho ang movements niya. Slow motion na yan sa romancing. Diba? Pagkabata pa naghahanap. At hindi naman lahat. Pero sabi nga ni Joey, nawawala yung romancing at napapalitan ng paghahanap sa financing. Mga kabataan talaga, no? Tunghayan po natin ang liham kasaysayan ni Arian ng Quezon City. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Arian ng Quezon City, 28 anyos at bagong kasal po. At mag-iisang taon pa lamang po kami ng aking asawa at kasalukuyan po ako nagdadalang tao. Gusto ko po sanang makarinig ng perspektibo ng tulad niyo po. Ang sabi po kasi sa akin ng kamag-anakan ko at maging kamag-anakan ng asawa ko, ay nagiging irrational lang daw ako dahil sa aking pagbubuntis. Gusto ko po kasing maliwanagan. Ang asawa ko po kasi nagpaplanong maging OFW para raw po sa kinabukasan ng aming pamilyang binubuo. Inasukaso niya po ang lahat para sa kanyang pag-alis. Tutulong din po ang mga magulang niya at buong-buo na raw po ang kanyang desisyon dahil mahirap nga po ang buhay ngayon sa ating bansa. Pero Dr. Love, ang pag-alis niya ay hindi po namin napagkasunduan. Ilang beses na kaming nag-usap tungkol doon at lagi ko pong sinasabi sa kanya, i-consider po niya ang aking opinyon, pero para bang sarado ang utak niya. Ang punto ko po kasi, ayaw kong umalis siya or ayaw ko muna. Ayaw kong manganak na wala siya. First baby po namin ito. Isa pa,
Kaya kaya naman po naming pagtulungan ng magkasama dito sa bansa ang mga bagay na kakailanganin namin. Sinasabi ko po sa kanya na hintayin nilang akong manganak at makapagpahinga ng ilang buwan. Pagkatapos po noon, sasabayan ko po siya sa pagkayod. Ang importante, magkakasama po kami. Nakikita ang isa't isa bago matapos ang araw, nababantayan at naalagaan ang isa't isa. Pero hindi niya po pinapansin itong sinasabi ko po. No comment na lamang siya at sasabihin iba pa rin daw kung mangingibang bansa siya. Paano po kami ng anak niya? Makakapagpadala nga po siya ng medyo malaki pero hindi po namin siya kapiling. Lalaki ang anak niya na bihira siyang makita. Wala akong magiging katuwang sa paghubog sa anak namin. Nagagalit na nga po ang mga magulang niya sa akin, kaaawat ko at ako raw po ay makasarili, Dr. Love. Naiintindihan niyo po ba ang side ko? Mali po ba ako at makasarili? Palagay ko naman po ay hindi lang para sa akin ang pagpigil ko sa kanya, para din sa anak namin. Gusto kong buo kami at matibay habang lumalaki po ang bata. Aanhin po namin ng maginhawang buhay kung malayo naman sa isa't isa. Dr. Love, sabihin niyo pong mali ako at titigil na ako sa pagkumbinsi sa mister ko. Medyo bias po kasi akong maniwala sa pamilya niya dahil alam ko ang gusto nila ay para lang makatulong din sa kanila ang mister ko. Thank you po. Si Arian po ito ng Quezon City. Maraming salamat sa iyo, Arian. Alam mo, isa sa mga pinapaliwanag natin sa mga mag-asawa, sa mga pamilya, ang kahalagahan ng presensya ng bawat isa, lalo na kapag lumalaki ang ating anak. Okay? Ikaw ay nagdadalang tao pa, buntis ka pa, hindi ka pa nakakapanganak, siguro mga ilang buwan pa at manganganak ka na. Alright, himayin lang natin, Arian. Nung araw talagang ipinapayo ng higit na nakararami na mahalaga sa isang pamilya yung magkakasama kayo. Magkakasama. Mahalaga yung presensya ng bawat isa. Pero tingnan natin ang realidad ng buhay ngayon dito sa ating bansa. Tingnan ninyo, may mga politiko na simpleng batas, no? Simpleng batas lang na malinaw na ipinatutupad yan sa EDSA. Bawal ang gumamit ng bus lane para lamang yan sa emergency. See? Pero kamakailan may isang politiko at may ibang mga pulis pa na gumagamit ng bus lane. At nang mahuli ang politiko, ang sabi niya, sorry na. Nagmamadali lang at i-interviewin kasi ako eh. Di bale, babayaran ko na lamang yung penalty, yung fine. 5,000 piso lang yon. Bilyonaryo yung politikong yun. Tinga lang sa kanya yung 5,000. Kaya, sumunod na balita, mamimigay siya ng 100,000 pesos each doon sa mga humuli sa kanya. Bida, no? Pero hindi yun ang tanong, bakit ka nahuli dyan sa bus lane? Ibig sabihin, politiko ka. Alam mo na bawal dyan, bakit ka pumasok? Meron kang intensyon na lumabag sa batas. Kita mo ngayon, maraming senador ang sumusuporta dito sa mamang ito dahil maraming pera to eh. Bilyonaryo to eh. Kita nyo, ganyan ang Pilipinas. Magmaneho kayo sa EDSA. Kahit ubod ng traffic ang makikita nyong dumadaan na may wang-wang, patatabihin ang mga nagbabayad ng buwis para makadaan sila sa traffic, politiko.
Asan yung mga nawalang pera sa mga tanggapan ng pamahalaan ng mga ninakaw na bilyon-bilyong piso? Ang corruption sa ating bansa, kaya hindi tayo umaasenso. Kaya maraming Pilipino ang nagbabaka sakali na maghanap buhay sa labas ng bansa, Arian. Dahil doon, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maiangat ang buhay ng kanilang pamilya. Yun nga lamang, they take the risk ng mga tuksong nakapaligid sa kanila. Ang problema sa pamilya, na mamimiss mo ang pamilya mo sa mga mahalagang okasyon, pero maraming Pilipino ang nagtitiis sapagkat alam nilang tanging ang paglabas ng bansa at paghahanap buhay sa labas ng bansa ang paraan para kumita ng mas maganda-ganda at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Mabuti na lamang at mayroon tayong tinatawag na internet. Mabuti na lamang mayroon tayong tinatawag na Zoom. At napakalaking tulong ito para maibsan ang pangungulila ng mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa. Noong araw na kami ay nasa ibang bansa, ang paraan ng pakikipag-communicate namin sa aming pamilya ay sa pamagitan ng koreo o yung sulat. Gagawa ka ng sulat, dadalhin mo sa post office, didilaan mo yung stamp, maghihintay ka ng 1 buwan mula sa Amerika para makarating sa Pilipinas yung sulat na ginawa mo para magbiling ka sa asawa mo. 1 month. Pagkatapos susulat yung iyong asawa at ipapadala sa koreo, maghihintay ka na naman ng 1 buwan bago mo matanggap. Kung may pera ka, pwedeng mag-overseas call, pero napakamahal ng babayaran mo. Yan ang mga panahon namin noon. Pero ngayon, kahit linggo-linggo, kahit tuwing hapon, at the end of the day, pwedeng makipag-ugnayan sa iyo at mapapanood mo, makikita mo yung asawa mo o tatay ng anak mo na nagkukwentuhan din kayo. And yet, meron din naman silang bakasyon na pwede nilang gawin. Kaya ako nasasabi ito sapagkat ang aking bunsong lalaki ay nasa Dubai at doon nagtatrabaho. Yung aking mga manugang ay nandun din sa Dubai at doon din nagtatrabaho. Pero priority sa kanila ang kanilang pamilya. And every now and then, kahit minsan at the end of the day, pagdating ng gabi, tatawag sila sa mag-zoom para makita yung mga mahal nila sa buhay. Naiibsan ang kanilang kalungkutan. Plus, meron silang bakasyon. At sa bakasyon, nakakauwi sila rito kahit man lamang 15 dias at babalik muli doon sa kanilang trabaho. Ang tanong ay ito, hanggang kailan sila mananatili sa ibang bansa? Kung ang pangarap ninyo, Arian, o ang pangarap ng asawa mo, ay magtrabaho siya at ubusin niya ang dolyar doon sa kanyang pupuntahang bansa, imposible yun. It is not practical. Kailangan, meron siyang plano. Meron siyang timeline na susundin. Hanggang kailan siya magtatrabaho? Bibigyan ba niya ng 10, 15 taon ng sarili niya para maiangat ang buhay ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas, makapag-ipon ka ng perang ipinadadala niya para pagbalik niya sa Pilipinas, meron kayong puhunan na magagamit para magkakasama kayo. And I'm telling you, Arian, I'm sorry, kung dito ka sa Pilipinas, aasa. Kami na mga nagtatrabaho rito sa Pilipinas, kung kami meron pang mga anak na pinag-aaral, sa sweldo namin, maniwala kayo. Talagang yung araw po ay gagawin namin gabi at yung gabi ay gagawin pa rin namin gabi sa pagtatrabaho.
Bakit ba si Brother June sa edad na 73 anyos nagtatrabaho pa rin? Ganong dadalawa na lamang po kami mag-asawa. Bakit? Sapagkat kailangan pa po naming mabuhay. Saan ka namang kamay ng Diyos kikita ng kalahating milyong pisong sweldo isang buwan? Di ba? April nga pala ngayon, bayaran ng buwis. Baka habulin ako ng BIR. Isipin nila, totoo yan. Ang sa akin lang, Arian, sana nakikinig ang asawa mo. Ang sa akin lang, hindi ako papayag na umalis ng bansa at magtrabaho sa ibang bansa. Hanggang hindi nakakapanganak ang aking asawa at hindi siya nakakapagpahinga pagkatapos manganak. Ito yung pagkakataon, Arian, na kailangan mo ng suporta ng iyong asawa. Aanhin ko ang maraming pera kung wala ang asawa ko ngayon sa panahon ng pag-iri-iri ko sa loob ng ospital. Nanganganib ang aking buhay at isisilang ko ang aming unang sanggol. Aanin ko ang pera. Ang mahalaga, kasama ko ang asawa ko sa mga panahong ito. Sang-ayon ako sa iyo. Kung maaari sana, hintayin na ng asawa mo na makapanganak ka para masamahan ka niya sa panganak mo at matulungan ka doon sa panahon na nagpapalakas ka pagkatapos mong makapanganak. And then, at saka siya magplano ng pagtungo sa ibang bansa upang maghanap buhay. Sang-ayon ako sa kanya na maghanap buhay sa ibang bansa dahil kung dito lamang sa Pilipinas aasa, puputi ang mga mata nyo at hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon na makapagpatayo ng sariling bahay ninyo. In situations like this, mas kakailanganin ninyo na magkaroon ng commitment at pagiging tapat sa isa't isa at mahalaga ang komunikasyon habang magkalayo kayo ng iyong asawa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. The Four Aces and the Woman in Love, 10:59 is our time. Maraming salamat sa mga patuloy na mga nagtitiwala sa ating programa. Kina Marivi Viola ng Baguio City, kay Myra Bulisay-Lee, kay Elizabeth Villa Gonzalo, kay Zenny Dayang Hirang. Sa lahat ng ating mga araw-araw ay mga nakikinig sa ating programa. G. Alindogan, maraming salamat po sa inyo. Napakabilis ng panahon at mag-aalas 11 na po ng gabi, kaya tayo pansamantalang magpapaalam at magbabalik po bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Sa ngalan po ng ating General Manager, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Production Manager, Alvin Manio, ang ating Operations Manager, si Cherry Baile, ang mga producers natin, Jenjen Ganda Morales, at Mike Pogi Santillan. Ang ating direktor ngayong gabi, sino bang direktor natin? Direct Shake Mamaril. Ang ating radio studio technician, si Rome Ortigas at si Ron Cruz. At ang ating PA at avid operator, si Mike Bulayog. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag. Hanggang bukas ng gabi, maraming salamat. Magandang gabi. Shalom.